Nagpunta na kahapon ang Department of Education sa eskwelahan sa Antipolo City kung saan sinasabing nasampal ng guro ang isang nasawing grade 5 student. Habang sa Palawan, isang guro pinatay naman sa bugbog dahil umano sa pambabastos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Patay sa bugbog ang isang high school teacher sa Puerto Princesa, Palawan. Nagawa raw ng sospek ang krimen dahil binastos ng biktima ang kanyang nobya. Pasado alas 2 ng madaling araw noong October 1, dinat ng bugbog sarado ng mga tanod ang guro na si Jeffrey Gabuanyar sa barangay San Manuel, Puerto Princesa. Naitakbo pa siya sa ospital pero dead on arrival na. Dalawang lalaki rin ang inabutan sa pinangyarihan pero isa lang ang sumuko kinalaunan sa barangay at umamin na siya ang bumugbog kay Anyar. Kinilalang suspect na si Mark Anthony Javares, 24 anyos. Ang biktima ay galing po sa inuman at pauwi na po ng kanilang tahanan. Ang nasabi po nitong Mark Anthony ay siya po ay binugbog dahil po sa pambabastos sa kanyang girlfriend. When it comes po doon kung bakit po umabot sa ganun ma'am katindi ang kanyang pagbubugbog, hindi na ho natin na itanong sa kanya po yun. Pabago-bago rin daw ang salaysay ng suspect mula sa mga tanod hanggang sa mga pulis, kaya patuloy pa rin iniimbestigahan ang insidente. Pinuntahan naman kahapon ng DepEd Antipolo ang Perefrancio Elementary School. Yan ay para kausapin ng principal at guro ni Francis, ang grade 5 student na sinampal umano ng kanyang guro. Pagkatapos ay 11 araw na nakomatose bago binawian ng buhay. Pero matapos ang ilang oras na pag-uusap, tikom pa rin ang bibig ng DepEd Antipolo at ng pamunuan ng eskwelahan tungkol sa hatol sa gurong nanampal. Hindi tuloy malinaw kung sinuspende ito o nagtuturo pa rin siya sa paaralan. I cannot because that is a confidential detail. Okay na po tayo. Wala na po akong i-entertain na further questions. Please understand and please respect also our duty of confidentiality. Ang pagsisiguro lang nila ay magsasagawa ng fact-finding investigation ang DepEd Central Office. It is a committee composed of 3 to 5 persons po, and they are impartial. After fact-finding investigation, there will be the disciplining authority can either issue a formal charge if there is a prima facie case. Ang ilang mga magulang hindi na iwas ang mangamba. Unang-una, sir, siyempre tanggalin yung pagkaano niya para hindi na siya tularan. Hindi, dapat ang disciplinary action nandun talaga yun na matanggal siya. Sa ngayon, isinailalim na sa autopsy ang labi ni Francis kahapon. Nagpahatid naman na ng tulong ang DepEd Central Office sa pamilya ng estudyante. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha na balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.